for those who are viewing, this is the grape of the grown in the Philippines, doon sa mga foreign countries na nakikinig sa atin. Ayan. Magandang umaga ho sa inyo at andito tayo ngayon sa Orpilla Abando Grapes Farm dito sa Bawang, La Union. To be exact, kilometer 252. Kilala na ho sila doon. Kung makikita nyo, focus natin doon sa background nila, andyan yung mga grapes. Oh. Ayan. Ayan yung mga grapes nila. Ayan. Paano nyo nalaman tong Atobi technology na paano kayo nag-umpisa rito? Ito, engineer. Ako ang nakarinig tungkol dito sa Atobi. So, una, sinubukan muna namin sa baboy. At lahat ng mga lumabas tungkol sa epekto ng Atobi, talagang totoo. Then, pagkatapos nun, sabi ko, bakit hindi natin gamitin dito sa grapes ngayon? At marami akong narinig, isinare ko sa kanila kung ano ba talaga epekto nitong Atobi dito sa mga fruit bearing trees, hindi lang dito sa grapes. At ito nga, ang resulta kakaiba nga, malalaki yung yung bunga niya at saka mabigat. At saka itong harvest na to, pangalawa na engineer, nasubukan namin ang epekto talaga niya nung una kasi crispy siya. Totoo yung sinasabi mo noon na pag nagkaroon siya ng, halimbawa, kakainin ng uod, hindi magtatagal. Kukunat yung magiging crispy nga siya, kakaiba ang lasa, at saka yung pag pinitas mo, hindi agad ma-deteriorate. Ilang araw pa yon na at nasubukan din itong pamangkin ko nung nagdala siya sa Manila, nung umuwi, talagang na-stuck na mga ilang araw, hindi kagaya nung normal na pagpapabunga namin na hindi siya agad nalalanta. Oo, madaling malanta. Hindi po siya nalalanta agad. Ito, sige ho. Sige, engineer. Sige po. At saka ang isang naobserbahan namin, malambot yung dating paraan ng aming pagpapabunga. Hindi kagaya nung ginagamitan ng Atobi, talagang parang fresh na fresh. Yung niya, yung quality niya. Yung laman. Oo, yung laman. Kaya ito nga, sabi ko, sige, subukan natin. Ito, pangalawa na ito, itong harvest na to. At talagang magiging siya dikit na dikit sa organic, kahit ginamitan namin ng itong inorganic fertilizer. Yung chemical fertilizer. Oo. Dahil ang talagang epekto talaga nito, lahat ng sustansya na nakukuha niya sa lupa, talagang tinutulungan ng Atobi na masipsip at ipakain sa puno talaga. Yun ang isang Kaya ito nga ang epekto ngayon. So bali ang pagkagamit nyo ng Atobi, okay, gumamit to kayo ng chemical fertilizer. Sa totoo, wala namang masama dyan. Yun naman kasing organic natin, tulad sinasabi natin sa ibang bago makuha ng hala niya, i-change mo yan sa chemical form. So yung chemical fertilizer, shinorkat lang yun, wag lang yung synthetic. So yung application nyo nito, inihalo nyo ba sa tubig, pinandilig nyo ba sa grapes, so inispray nyo ba? Engineer Kwan nung kasi naririnig ni Bayaw yung programa nyo. Nung una, hesitant ako na gamitin. Saan program nyo narinig to? Itong
doon sa una doon sa Radyo Agila. Oo. Ang program ni Miss Ann. Ann Bernardino. Oo. At saka yung katandem niya. Yun ang kauna-unahan kong pagkakarinig nito. Oo. Kung hindi ako magkamali, mga last quarter yata ng 2008 o kaya early 2009. Matagal na yun, no? Oo. Kasi doon ako nawala ng paningin. Puro pakinig na lang ang ginagawa ko. At least naging productive pa rin kayo. Kasi mabalik ko tayo, sabi niya sa application na ginagawa niyo. Nung una, hesitant ako na gamitin kasi nga, siyempre, ang nakasanayan na namin, yung mga dating ginagamit na namin, Mhm. mga pesticides, fungicide, insecticide. Pero sabi niya, narinig ko ba yun na pwede itong atobi? Sabi niya. Sige, sige. Kaya ito, tinawagan ko tong pamangkin ko. Sige, kuha ka nga, itisting ko, kako. Nung una, dinilig ko na yung every 16 liters, 4 na kutsara, Mhm. nalo ko yun, dinidilig ko sa Sa lupa. dito sa may puno niya. Mhm. Pero later on, sabi kasi nito na may sinabi pa sila ba yun na inaalis yung residue ng sabi niya Chemical. ng chemical. So, siguro pwede yung sigurong i-spray kako. Pero ang pag ginagamit ko, sarili lang, hindi ko nahaluan ng ibang ibang mga ginagamit namin. Tinisting ko na in-spray, okay naman. Ngayon nga, nagtataka ako kasi hindi itong prune na ito, nung nag-prune ako nung December, hindi ko na-expect na ganyan karami yung bunga. Hindi ko na-expect na ganyan kalalaki yung outcome ng bunga. Hindi naman sa pagmamayabang, lahat kaming mga grapes grower dito. Siguro pag napasok nyo, Iba talaga. May mga malalaki sigurong tangkay sila pero hindi ganyan kakalaki. Saka napansin ko talaga mabigat. Kahapon nga may bumili isang ganito at saka isang maliit, 1 kilo na Sabi ko nung bumili, baka madayan kiluhan mo ko kumawa na naman ako ng isa. Tinanong ako compare natin. Ang bigat naman yung ubas mo anong magagawa natin ganyan talaga kako. So bali yun ang napansin ko. Siguro yun ang epekto ng atobi. Pero maganda talaga. Doon ako bumilib na pati nga yung kapatid ko parehas din technician, may sariling ubas. Sabi niya sa akin, ano ba yung ginagamit mo? Niloloko ko naman. Wala, secret ka ako sa akin. Pero later, nung nakita niya na nag-i-spray ako, ano yung ini-spray mo? Atobi. Tarantado ka, may ini-spray ako, di mo lang sinasabi sa akin. Siyempre, di ba engineer, ipakita muna yung resulta, di ba? Hindi, kung tutusin kasi, nakita ko yung resulta. Kung minsan kasi, alam mo naman ang tao parang nagiging greedy sa akin na lang para wala ako na makabuha ng ganyan. Pero sinasabi ko na rin kasi may ibang mga grapes farm dyan na hawak namin. Bali kami ang technician. Sabi ko nung may-ari, boss, try natin to. Kasi may nag-offer sa kanya na galing ng BASF, yung chemical company ng Germany. Biostimulant. Pero mahal. Masyadong mahal. Sabi ko sa kanya, ito na lang kako. Saka yung pagtimpla niya, hindi masyadong magastos. Yung 1 kilo na atobi, siguro 2 cropping na yun kung tutuusin Nung wala pa yung atobi, nung kumakain din kayo ng grapes nyo, di ba? Pag kinain nyo isang bagay, alam nyo kung malinis o hindi Miski hugasan nyo yan. Oo. Alam nyo kung healthy o hindi. Kasi yung pag kinagat nyo pa lang yan,
merong something sa kahit karne o sa mga prutas, pag kinagat niya, parang something refreshing na maano nyo na malinis yung kinakain nyo eh. Yun mo ba yung grapes noon at yung ngayon, na-experience nyo pag kumain kayo niyan, makita nyo parang angga-anggang sa bibig na kainin? Oo nga eh. Yan na ano. Saka noon engineer, pagkagat mo pa lang, kumakapi na yung pan. Dila, oo. Gawa ng chemicals yun. Ang oo. gawa ng chemical. Ngayon no, hindi. Hindi na ngayon eh. Di mas maganda, madaling maubos ang grapes. So, bibili ulit sila. At saka isa pang pag-aralan nyo ho dyan, yung cost to produce, paano nyo maibababa? Kasi unang-una, Oo nga. okay, kasi nyo na nanggaling, yung 1 kilo, 2 croppings. Di ba? Ito, in-expect nyo, itong tanim nyo ngayong grade, the same number of puno. Nung araw, kung noon, let's say, approximate lang, di naman ano, no? Bawa dyan. Nung araw, kung, ang bawa sa ito, magkano kinikita nyo nung araw, nung wala pang ato, approximate? Hindi, depende naman kasi sa market nung O nga, on the average, itong size na to, plus or minus yan. nung araw, Nung wala pang atubi. mga siguro, ang profit mo lang nun, mga around 20, ganyan eh. 20. 20,000. Kaya lugi engineer. O ilang months yung grino yun? Para magbunga. Ano na yun? Gano'ng katagal po hanggang magbunga yung i-harvest yun? Yung grapes? Parehas din, 60, 90 days, ganyan eh. 3 months. 3 months. Ngayon dito, ini-expect nyo magkano yung magkikitain nyo dyan? Siguro hindi bababa naman ng, around 60 siguro. 60. Ibig sabihin, hindi lang 20% yung sabi nyong naidagdag nyo. Kasi, kung noon, average kumika mga 20,000, ngayon mga 60, more or less kikita nyo. It's 200%. Kasi, kung naman kasi engineer eh, ang diferensya naman kasi noon, hindi kagaya ng ngayon yung market namin. Kasi, we depend ngayon sa tourist eh. Hindi, kaya nga ako. Kasi, yun na nga yung ibig kong sabihin. If you have something different to present to the people, miski anong layo nyo, dadayohin kayo. Katulad ko, Tama. ako. Kaya ako kayo pinda, una-una, second lang tong yung pag-i-interview nyo, but it's more of yung grapes ang interesado ako. 3 months. Sa 500 square meters, kikita kayong 60,000. Kung may isang 500, kung may 1,000 square meters ko, kikita na ako ng 120,000. Sa 1,000. Kung may 1 hektarya akong ubasan, Ay, sos. bibili na ako ng aeroplano ko niyan. Ang masasabi ko lang, itong ubas ko na ginamitan ko ng Atobi, maipasigurado ko sa mga bibili na safe ito, na walang residue ng mga chemicals na nagamit. Saka matamis siya. Kakaiba. Anong kakaiba? Kakaiba yung mga berries niya. Kalaki ng tangkay. Mas mapipinto. Orpilla Bando Grapes Farm, Barangay Urayong, Bawang, La Union. Kilometer 252. Oh, yun ang Kilometer 252. yun ang pinaka-marker. Contact number nyo ho. Cellphone number 0995-546-5257. Ulitin nyo po, dahan-dahan lang. 0995-546-5257 o kaya 0195-655-4495. 0915-655-4495. Okay. So, ang huli, kumuha kayo isang pirasong ubas, tikman nyo yung anis. Anis, ha? Okay, sige. Kung ano talaga yung Sige. lasa, Yan. yun ang i-comment natin. Huli na ako dahil yung matitira akin eh. Ang dami naman na matira sa inyo. Kakalisin na rin kung ano, yung inisip na. Mas matamis pa sa SNR. Oo. Lugi kami. Parang hindi ko matikman eh. Hindi na uli. Oo nga, parang kulang sa isa. Dito ayan, grupo.
Hindi pa ito natitimbang. Dito na lang sa cellphone ko. Walang problema dyan. Oh. Andiyan ka na yung cellphone mo. Ah? Yan yung cellphone. Ay, sige na. Sige ka na. Maliit yung seeds. Ha? Maliit yung seeds. Maliit yung buto. Matamis. Matamis. Matamis po. Oh, ikaw Masama ano? po. Hindi pwedeng pa isa-isa. Sa lang.